At mga kababayan, magandang gabi po. Muli pong nagbabalik ang ating ulat panahon. Konting pasensya na lamang po dahil tayo nakaranas ng mga technical difficulties, pero again, we're back live. So kasama nga po natin ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez na siya magbibigay ng update sa atin hinggil sa lagay nitong si Bagyong Jolina. Mr. Perez, ano na po ba yung latest development hinggil kay Bagyong Jolina? Magandang gabi rin, Hari, at patuloy na nga lumabas ng ating air responsibility ang Bagyong si Jolina. At kanina nga alas 4 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layong 530 kilometers west ng Subic, Zambales. Dahil tuloy na nga ito lumabas ng ating Philippine Air Responsibility, nagpalabas na po ang Pag-asa ng huling weather bulletin hinggil sa nabanggit na sama ng panahon. Mr. Perez, magandang balita po yan para sa mga kababayan natin. No? Sa pag-alis po nito ni Bagyong Jolina, maaasahan na po ba natin yung improvement sa lagay ng ating panahon? O tuluyan pa rin tayong makakaranas ng pag-ulan dahil po yan sa hanging habagat? Tama ka, Hari. Within the next 24 hours, inaasahan pa rin po natin na may impluwensyahan pa rin ng Bagyong si Jolina ang hanging habagat. Kaya inaasahan po natin na ang Mimaropa, ang lalawigan ng Bataan, Zambales, Cavite at Batangas ay patuloy pa rin pong makakaranas ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan. At paalala natin sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang kung papansin po natin, dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, malawak pa rin po ang kaulapan na dulot ng ITJ. Asahan pa rin po natin magiging maulap at may mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan within the next 24 hours. Mr. Perez, samantala, hindi pa man tuluyang nakakalabas ng, nakalabas na nga po si Bagyong Jolina, no? Pero may panibago po tayong pinabantay ang sama ng panahon sa loob ng ating bansa. Ano po ba yung latest development hinggil sa low pressure area na ito? Kanina ngang alas 4 ng hapon, isang low pressure area ang tinatayang nasa layong 130 kilometers northeast ng Biracatan, Duanes. Ngayon, malayo pa ito sa anumang bahagi ng ating bansa at maliit pa po ang tsansang maging bagyo ng nabanggit na low pressure area. Subalit patuloy po tayong magmomonitor para kung magkaroon man po ng mga pagbabago sa pagkilos nito at kung mag-intensify po ito, patuloy tayong magpro-provide ng update sa ating mga kababayan. Mr. Perez, dagdag kaalaman lang po para sa ating mga kababayan, kapag itong low pressure area na ito ay naging isang bagyo, ano pong pangalan ang ibibigay natin dito? Well, sa ngayon pisa, nakakalimutan ko actually yung susunod nating local name. But subalit, gaya nga nabanggit natin, we have a low pressure area, patuloy natin monitor, maliit pa ang tsansa, subalit andun nga, patuloy pong magtatambay yung mga kababayan natin para sa update ng hinggil na lagay ng paano. At bago nga pala, ang magiging local name po pala nito ay Bagyong si Kiko kung magpapatuloy nga ito sa development into a tropical depression. Alright. At dahil nga po bukas ay Agosto na, Mr. Perez, pwede niyo po ba kami bigyan ng sneak preview hinggil sa aasahang lagay ng panahon sa buwang ito? Ilang bagyo po ba yung aasahan natin sa buwan ng Agosto at magiging mas maulan ba ito kumpara sa buwan ng Hulyo? Patuloy po natin aasahan na posible tayong makaranas ng mas maraming maulan na araw sa pagdating ng buwan ng Agosto sapagkat habang nasa peak pa rin po tayo ng rainy season ay nasa peak pa rin po tayo ng tropical cyclone activity. 2 hanggang sa 3 bagyo inaasahan natin na posibleng maranasan ng ating bansa para sa dating na buwan ng Agosto. Maraming salamat po, Mr. Perez. Huling paalala na lamang po para sa mga kababayan nating makararanas ng pag-ulan dahil po kay Bagyong Jolina. Well, patuloy ang pagpapaalala natin doon sa mga areas na nabanggit natin, yung posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan. Ito pong Mimaropa, lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga kababayan naman po natin na hindi direktang naapektuhan ng naturang bagyo, patuloy rin po tayo mag-antabay sa mga impormasyon na ipalalabas ng Pag-asa sapagkat ang mga impormasyon na ipalalabas natin hinggil sa lagay nating panahon, maaari po natin magamit sa paghahanda sa mga kaakibat na peligro, let's say for example na isang tropical depression. At tayo patuloy pa rin pong naniniwala with that accurate or adequate information ng pagiging handa natin, ang masakuna, wala pa rin po sa ating magiging panama. There you have it mga kababayan. Yan po ang ating weather forecast at idyan sa atin ni Weather Forecaster Chris Perez. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo!
At dahil na pag-ibayo nga nito ni Bagyong Jolina, ang hanging habagat asa numano ang strong to gale force wind sa ilang baybayin sa bansa. Kaugnay niyan, naglabas ng gale warning ang Pag-asa at ayon dito, asa numanong maulang panahon sa western seaboards ng Luzon. Magiging rough to very rough ang lagay ng ating mga karagatanan, aabot nga sa 3.4 to 4.5 meters ang taas ng alon sa mga sumusunod na baybayin. Diyan po yan sa Ilocos Sur, ganon din yan sa La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Mindoro Occidental, Western Coast ng Batangas at Western Coast ng Palawan. Inaabisuhan ng mga kababayan nating mangingisda na huwag po munang pumalaot para na rin masiguro ang inyong kaligtasan. At para naman bukas, sisikat po si Haring Araw ng 5:39 AM at lulubog naman sa ganap na 6:25 PM. At mga kababayan, patuloy lang po ang pagtutok dito lang yan sa Panahon TV Express at ganoon din sa Telebisyon ng Bayan nang sa gayon ay mag-i-updated tayo sa lagay ng ating panahon. At iyan nga po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Umulan o umaraw man, I'm the man. I'm your weatherman, Harry Bayona, na nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to you, Kathy.